Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita, either sa Baguio City or sa Metro Manila. Ito na po ang inyong pagkakataon. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng trabaho kahit nasa bahay kayo. Okay? So, register online sa QR code na may pakita sa video na ito. Pag-usapan natin ngayon ang sagot ng Iglesia ni Cristo sa mga issue na binabato sa kanila kasi nadawit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo doon sa Quadcom hearing sa alleged extrajudicial killings. Yung palaging pagbisita ng mga Duterte sa kanila at yung pagdawit ni Police Colonel Garma sa pangalang Iglesia ni Cristo. Ito, nagsalita na ang spokesman ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin itong balita sa Net25, then mamaya magbigay tayo ng reaksyon. Sa gitna naman po ng hidwaang naganap sa pagitan ng mga lider ng bansa, nagsalita na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan ng INC. Narito po ang report. Sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si kapatid na Edwil Zabala ang mga isyong ibinabato sa INC. Kabilang narito ang naging pagbisita noong 10 ng Oktubre ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nilinaw ni Ka Edwil na sariling pagpapasya ng dating Pangulo ang naging pagbisita sa tanggapang pangkalahatan kasama si Senador Christopher Bongo. Nagtungo sila sa central office ng Iglesia ni Cristo para personal na bumati sa nalalapit na kaarawan ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang totoo, idadagdag ko na, ay halos taon-taon naman nagtutungo si former President Duterte para bumati. Gayman, ipinaubayan na ng INC kay dating Pangulong Duterte ang pagtugon sa pagdadawit dito ni dating Police Colonel Royina Garma nang sabihin na nagpahanap siya ng isang police official na miyembro ng INC para mangasiwa sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kung hindi ako nagkakamali, parang kahapon lamang yata nag-release ng statement ang dating Pangulong Duterte. Pinaliwanag na niya yung ukol sa bagay na yan. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Pangulong Duterte ang dahilan bakit sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo niya nais ipagawa ang trabaho. Paliwanag ng dating Pangulo, may tiwala siya sa isang INC dahil maaasahan sa pananalapi at hindi ibubulsa ang gugugulin sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isyu naman ng pagkasira ng samahan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, naniniwala ang Iglesia ni Cristo
na mas makabubuti para sa sambayanan ang pananatiling nagkakaisa ng mga leader ng bansa. Matatandaan na noong 2022 national elections, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ang unity ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Alam naman natin na talagang bumabangon ang hindi pagkakaunawaan, pero dahil tinanong nyo kami at kami ay isang relihiyon, ay ibabalik ko lang doon sa aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Alang-alang doon sa aral ng Panginoong Heso Kristo, ang hangad namin magkasundo, magkaunawaan, sapagkat ang makikinabang naman ay ang bansang Pilipinas kapag lahat ng leader natin sa ating bayan nagkakaisa. Tiniyak din ng Iglesia ni Cristo ang nagpapatuloy na suporta nito hindi sa kanino mang personalidad, kundi sa magagandang programa ng pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po nananatiling sumusuporta sa lahat ng mabubuting proyekto ng pamahalaan, lalo sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Okay. So, yun na. 4 na issue ang sinagot. Una, yung pagdalaw. Pangalawa, yung bakit Iglesia ni Cristo ang gusto ni PRRD na mamahala sa war on drugs. Ano pa, yung hidwaan ng Pangulo at Vice Pangulo, pagkakaisa, at yung pagsuporta sa magagandang proyekto. So, unahin natin yung unang issue. Wag nang gamitin issue yung pagbisita ni Pangulong Duterte dahil taon-taon. Ibig sabihin, maganda yung relasyon ni PRRD at ang Iglesia. Kahit wala siyang, kasi lumalapit lang mga politiko pag may kailangan, pag malapit ng eleksyon. E di maganda yung ginagawa ni PRRD. Pag pakikipagkaibigan, paggalang. Namimisita every time na malapit ang anniversary. So, dapat wag nang gawing issue yun. Wag nang mataranta yung iba dyan na kasi baka yung suporta ng Iglesia mapunta sa Duterte. Yun, ginagawang issue. Pangalawa, yung pagpapaliwanag ni Pangulong Duterte na may tiwala siya basta Iglesia. Maaasahan sa trabaho na hindi ibubulsa ang pera. Ako agree ako dun. Sa experience ko, karamihan mga nakilala kong Iglesia ay maasahan mo sa trabaho. They are responsible citizens. So, huwag nang gawing issue. Bakit very specific na Iglesia ni Cristo ang pagpapahanap siya ng police officer na member ng Iglesia ni Cristo? Okay? Ano pa? Yung hidwaan. Lumalala na talaga ang hidwaan ng Pangulo at Vice Pangulo. Grabe, yung press conference ni VP Sara kahapon, galit na galit siya. Ang dami niyang sinabi na magpapalala sa hidwaan ng Pangulo at Vice Pangulo. So, ako I agree with the Iglesia ni Cristo na sana maayos pa yung relasyon. Kasi ang taong bayan ang makikinabang. Panalo ang taong bayan kung nagkakaisa ang mga leaders natin. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Meron pa bang pag-asa na maibalik yung dating samahan? Na nakakalungkot po na pangyayari. Diyan ako bumibilib sa Iglesia ni Cristo, yung samahan nila. Mayroong verse sa Bible na how good and pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. So, ang ganda ng simula ng administrasyon ito, unity. First 1 year, unity. Kaya lang, later on, wala na. Dahil sa sobrang ambisyon sa politika, ito na. Parang irreconcilable na. Sana, magkaisa pa.
magkaisa pa. Okay, yung suporta ng iglesia. Okay, medyo maganda yung sinabi. Nananatili ang iglesia na sumusuporta sa mga magagandang proyekto. At saka hindi personality-based ang suporta nila. Proyekto na magaganda na nakakatulong sa taong bayan. Yun. Tama yun. Okay. So, example, isang issue, yung charter change. Ano ba? Suportado ba ng iglesia yung charter change? Nagsalita sila na tinututulan nila ang charter change dahil hindi maganda ang kahinatnan. Hindi naman problema ang konstitusyon. Ang problema, yung namamahala. Ang problema, korupsyon. So, sana nating pamahalaan, mga leaders natin, gagawa lang ng tama. Susuportahan ng taong bayan basta nasa ikakabuti ng karamihan. Ito, hindi pa nagsasalita ang iglesia nito. Kaya lang, isang napaka-unpopular move, programa ng gobyerno, yung pag-transfer ng PhilHealth funds. Instead na yung halos 90 billion gamitin para sa kapakanan, benefits ng mga millions of PhilHealth members, ginamit sa kung ano-anong paraan para sa mga unprogrammed projects ng mga opisyal sa gobyerno, mambabatas. So, ang dami nang nagre-reklamo. So, maganda ba yun? Yun. So, gagawa lang tayo ng tama. I believe, kahit ako, susuporta ako, pupurihin yung magandang gawain. Kailan kung ganyan na naikakasama na ng karamihan, yun, aangal ang taong bayan. So, salamat sa Iglesia ni Cristo. Napakalaki ang role ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa at sana mapanatili ang pagkakaisa.